Ito ang kasaysayan ng 4 na OFW na pinatay sa Kuwait. Bakit palaging pinapatay ang mga OFW sa bansang ito? Ano ang nagawa ng gobyerno ng Pilipinas para mapigilan ito? Alamin natin ang malungkot na kwento ng mga OFW na umalis ng bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang pamilya sa Pilipinas, ngunit umuwing bangkay na. Kilalanin natin si Julie B. Ranara at iba pang OFW sa Kuwait na dumanas ng malupit na kapalaran. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mababasa at mapapanood din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding basitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Panimula, ika-21 ng Enero 2023. Basag ang bungo at sunog ang katawan. Ganyan natagpuan ang bangkay ng isang babae sa gitna ng disyerto malapit sa Al-Salmi Road sa Kuwait. Sa ginawang otopsiya ng mga otoridad sa Kuwait ay napag-alaman na ito ay isang Filipina OFW na inireport ng kanyang mga sponsor o amo na nag-abscond daw. Buntis, sinunog, sinagasaan at iniwan na parang basura sa gitna ng disyerto. Si Julie B. Cabilis Ranara ay isa sa napakaraming Pilipino na nakipagsapalaran sa ibang bansa upang makapagbigay ng mas maginhawang buhay sa kanyang pamilya. Iniwan niya ang 4 na anak upang magtrabaho bilang isang domestic helper sa Kuwait. Ang recruitment agency na kanyang nilapitan ay ang Catalyst International Manpower Services Company na nakipagtulungan sa counterpart nito sa Kuwait na Platinum International Office for Recruitment of Domestic Manpower. Matagumpay na nakakuha ng trabaho at makapunta ng Kuwait si Julie B. Bit-bit ang pangarap na buhay para sa kanyang pamilya, lalong-lalo na para sa kanyang mga anak. Enero 2023, habang nagtatrabaho sa Kuwait ay isang tawag mula kay Julie B. ang natanggap ng kanyang pamilya. Sinabi daw nito na natatakot siya sa 17 taong gulang na anak ng kanyang amo. Kinabukasan, ika-21 ng Enero 2023 ay tila bigla na lamang naglaho na parang bula si Julie B. na mahigit 24 hours nang hindi makontak ng kanyang mga kaibigan sa gitnang silangan. Kaya naman, sinubukan nilang hanapin ito sa pamamagitan ng pagpo-post ng mensahe sa Facebook. Gaya na lang ng isa niyang kaibigan na sa lengguaheng Arabic nakasulat ang pangalan. Ayon sa kanyang post, baka po may mga friend dito si Julie Ranara sa Kuwait na nakakita sa kanya. Please lang po, PM naman po dyan. Mahigit na pong 24 hours na wala kaming balita sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay matatagpuan na ang kalunos-lunos na kalagayan ng katawan ni Julie B. sa gitna ng disyerto malapit sa Al-Salmi Road. Hindi na ito makilala dahil sa mga tinamong pinsala. Sunog ang buo nitong katawan at basag dahil sinagasaan ito. Ang isa pa niyang kaibigan na may pangalang Cheryl D. ang nag-post ng "Good evening po. Pa-share po please para sa kaibigan ko at kumari kong si Julie B. Ranara Cabilis or mas kilala na si Nina Reyes na nawawala sa Kuwait at ngayon po ay nalaman na ng pamilya niya na patay na siya." Agad nagsagawa ng investigasyon at otopsiya ang mga otoridad sa Kuwait. Dito na lumabas ang mas nakakahindik na impormasyon na ang biktima ay nagdadalang tao. Pinaniniwalaan nilang sapilitan siyang chinerva, kaya nabuo ang bata bago siya pinatay. Upang malaman ang pagkakakilanlan ng katawan ay isinagawa nila ang isang fingerprint analysis. Kaya napag-alaman nilang ito ay isang OFW na inireport ng kanyang amo na nag-abscond. Sa loob ng 24 na oras ay dinakip ng mga otoridad sa Kuwait si Turki Ayed Al-Azmi, ang 17 taong gulang anak ng kanyang employer at nilagay sa kustodiya ng mga Kuwaiti police. Sa Pilipinas naman ay agad na kumalat ang balita ng sinapit ni Julie B. sa malupit na kamay ni Turki. Hustisya ang sigaw ng pamilya, kaanak, mga kaibigan at sambayan ng Pilipino para sa sinapit ng isa na naman nating kababayan. Isa na naman dahil bago si Julie B. ay ilang kababayan na natin ang binawian din ng buhay sa bansang Kuwait dahil sa dinanas na kalupitan mula sa kanilang amo. Mga biktima sa Kuwait bago si Julie B. Number 1,
Joanna Demafelis, 29 na taong gulang, nadiskubre ang kanyang katawan sa loob ng isang freezer noong Enero 2018 sa isang apartment na halos 2 taon nang abandonado. Nakitaan ang kanyang katawan ng bakas ng pagpapahirap ang kanyang employer na sina Nader Esam Essa, isang Lebanese, at ang kanyang asawang si Mona Ali Hassoun, isang Syrian. Nang madiskubre ang katawan ni Demafelis sa freezer ay tumakas ang mag-asawang Nader at Mona papuntang Syria. Ang kaso ni Demafelis ay magdudulot ng ban at hidwaan sa relasyon ng Pilipinas at Kuwait. Ika-9 ng Pebrero 2018 ay binatikos ni dating Pangulong Duterte ang ulat ng maraming OFW na namamatay sa Kuwait. Aniya, "What are you doing to my countrymen? Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with your values?" Kasunod nito ay ipinag-utos niya ang total ban ng deployment ng mga Pilipino papuntang Kuwait na naipatupad pagdating ng ika-12 ng Pebrero. Kasabay nito ay inalok din ng gobyerno ng Pilipinas ang mga manggagawang Pinoy sa Kuwait ng voluntary repatriation kung sakaling gugustuhin nila. Pagdating ng katapusan ng Marso 2018 ay nakapag-repatriate na ng 4,000 manggagawa ang gobyerno ng Pilipinas galing Kuwait. Pinuna naman ito ng gobyerno ng Kuwait at sinabing ang mga kaso ng pang-aabuso ng mga OFW ay inaasikaso ng kanilang batas at gobyerno, at ang naging aksyon na ito ay nagpapalala lamang ng sitwasyon. Abril 2018, nang inanunsyo ng Kuwait na kukuha sila ng mas maraming Ethiopian domestic workers para mapunan ang kakulangan ng OFW. Noong taong lamang din iyon inalis ng Ethiopia ang parehong ban na isinagawa ng kanilang bansa noong 2017 matapos na kumalat ang video ng isang Kuwaiti national na pinagtatawanan habang kinukuhaan ng video ang kanyang kasambahay na Ethiopian habang nagmamakaawa ito at nakalambitin sa bintana ng 7th floor ng kanilang building. Maririnig na natatawa niyang sinabi dito sa salitang Arabic na "lumapit ka", pero hindi niya ito tinulungang makaakyat hanggang sa nahulog na lamang ito. Sa tulong ng Interpol ay nadakip ang mag-asawang employer ni Demafelis na sinentensyahan ng kamatayan ng korte ng Kuwait kung saan nilitis sila in absentia o ginawa ang paglilitis nang wala ang mga kinasuhan. Matapos kasi mahuli si Nader ay isinuko ng gobyerno ng Syria sa Lebanon, habang ang asawa naman niyang si Mona ay nanatili sa kustodiya ng Damascus sa Syria. Sa pagitan ng panahong pinaghahanap ang mag-asawa ay nagkaroon ng mga negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait upang maayos ang naging hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ika-14 ng Pebrero 2018 ay nag-anunsyo ang dalawang bansa na nagkasundo silang gumawa ng agreement sa working conditions and regulation. Saklaw nito ang ilang mga palatuntunin at pagbabago para sa kapakanan ng mga manggagawa. Ilan dito ay hindi dapat kumpiskahin ng employer ang pasaporte at iba pang travel documents ng manggagawang Pilipino, karapatan na magamit ang kanilang cellphone, karapatan na mabigyan ng pagkain, matitirahan at masusuot, pati na rin health insurance at isang araw na day off kada linggo. Ang kontrata na dating otomatikong marirenew ay kinakailangan na ngayon ng approval ng POEA bago ito mai-renew. Iniimbitahan din nila si Pangulong Duterte para sa isang state visit sa Kuwait. Ika-16 ng Marso, naghain ng 2 kondisyon si Pangulong Duterte para alisin ang deployment ban. Ito ay ang pagbibigay ng hustisya para sa pagkamatay ni Demafelis at ang pagpirma sa Memorandum of Understanding o Agreement on the Employment of Domestic Workers between the Philippines and Kuwait. Ika-11 ng Mayo, nagpadala ng kanilang representative ang Kuwait at pinirmahan na ang Memorandum of Agreement. Kinabukasan, nag-anunsyo ng partial ban ang gobyerno ng Pilipinas at pagdating ng ika-16 ng Mayo ay tuluyan ng inalis ang ban. Ika-10 ng Hulyo 2018, hindi pa man nagtatagal na inimplementa ang panibagong agreement ay tila mayroon ng hindi naging magandang reaksyon ang mga lokal nitong nasanay na sa kafala system. Ito ay isang tipo ng sponsorship na karaniwan na sa Middle Eastern na mga bansa. Nagbibigay ito sa mga mamamayan nila bilang employer ng kontrol sa kanilang mga empleyado. Kasama na dito ang pangungumpiska nila ng pasaporte ng kanilang mga tauhan at pagpapatupad ng mga patakaran sa kanilang tahanan na dapat sundin
alisin ng mga ito. Binabawalan din ang mga empleyado na lumipat ng trabaho ng walang pahintulo. Dahil dito ay madalas nang kaharapin ng mga manggagawa ang iba't ibang hindi makataong patakaran sa trabaho, gaya ng sobrang oras ng pagtatrabaho, hindi pinapakain ng tama o tira-tira lamang ang pinapakain, walang maayos na matutulugan, pisikal, verbal at emosyonal na pang-aabuso, dahilan upang batikusin din ito ng ilang mga grupo gaya ng Human Rights Watch. Isang halimbawa sa nag-react sa pagbabagong ipinatupad ng agreement ay ang sikat na Kuwaiti social media beauty influencer na nagngangalang Sondos Al-Katan na mayroong 2.3 million followers noon sa Instagram. Ang naglabas ng isang video kung saan ipinapahayag niya ang kanyang hinaing sa agreement. Sinabi niya sa Arabic na, "How can you have a servant at home who gets to keep their passport with them? And what's worse is they have 1 day off every week. If they ran away and went back to their country, who will refund me? Honestly, I disagree with this law. I don't want a Filipino maid anymore." Binatikos hindi lamang ng mga Pinoy si Sondos, ngunit pati na rin ng iba pang mga kababayan niya, iba pang Middle Eastern countries at ng iba pang bansa. Ngunit hindi kailanman humingi ng tawad si Sondos. Aniya, hindi daw makatuwiran ang kritisismo sa kanya. Kampanya lamang daw ito ng foreign media laban sa kanya. Isang atake daw ito sa Islam, sa hijab at sa Kuwait. Paliwanag niya, dapat daw ay hawak ng employer ang pasaporte ng worker upang maprotektahan ang kanilang interes, anuman ang nationality ng worker. Sinabi niyang kailanman ay hindi niya minaltrato ang kahit sinong empleyado niya. At itinuturing niya itong mga kapantay bilang tao. Sinisigurado daw niyang lahat ng empleyado niya ay nabibigyan ng lahat ng karapatan nito, magawa man nila ang kanilang trabaho o hindi. Nagkomento pa siya na huwag husgahan ng isang taong hindi naiintindihan ang buong sitwasyon. Hindi dahil hindi kayo sang-ayon ay tama na kayo. Sa isa pang video ay kinwestiyon niya kung ano ang kinalaman ng human rights sa pagkuha nila ng pasaporte ng kanilang empleyado at maging mga anak nila ay hindi hawak ang kanilang pasaporte. Number 2. Constancia Lago Dayag, 47 years old, diniklarang DOA sa Al-Sabah Hospital sa Kuwait noong ika-14 ng Mayo 2019. Mahigit isang taon lamang matapos ipatupad ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Nakitaan ang kanyang katawan ng iba't ibang kulay ng pasa, indikasyon na ang iba ay matagal na habang ang iba ay bago pa lamang. Isang cucumber ang nakita sa kanyang ibabang parte. Sinampahan ng kaso ng Kuwaiti General Prosecutor's Office ang employer ni Constancia na si Badr Ibrahim Mohammed Hussein. Sa initial na report ng autopsy ay inilabas ng security source mula Kuwait ang sinasabing natural causes ang ikinamatay ni Constancia at walang ebidensya ng krimen. Binigyang diin din nila na in good terms si Constancia sa kanyang mga employer at sa ginawang review nila ng mga nakaraang tawag sa cellphone nito ay nakitang mayroon siyang relasyon sa ilang kaibigang Pakistani. Hindi naman naniwala ang media at otoridad sa Pilipinas, lalo na at mayroong mga pasa na nasa iba't ibang stage ng healing at pipino na nakita kay Constancia. Isang autopsy ang ipinagawa muli ng NBI na magsasagawa ng toxicology test upang matukoy ang dahilan ng kanyang pagkamatay at kung papayag ang pamilya ay dadalahin nila ang kanyang mga labi sa Philippine General Hospital Forensic Morgue para sa muling eksaminasyon ng kanyang mga labi. 23 ng Mayo 2019, iniuwi na ang mga labi ni Constancia sa Pilipinas. Walang magawa ang mga kaanak at mga anak niya kung hindi umiyak sa dinanas ng kanilang mahal sa buhay. Lalo na at ika-47 na kaarawan sana niya isang araw bago siya dumating ng nakakahon. Ayon sa panganay niyang anak na si Lovely Jane, halos hindi na makilala ang muka ng kanilang ina at nagsisimula na itong maagnas. Hindi daw siya naniniwalang natural causes ang ikinamatay ng kanilang ina. Sa isang interview na iuwi ang kanyang ina ay sinabi ni Lovely na naikwento ng kanyang ina na pinagsesalosan daw siya ng amo niyang babae. Pinapauwi na daw niya ito, ngunit nanatili pa rin ito dahil gustong makaipon muna. Number 3. Ginaline Padernal Villavende, 26 years old. Wala ng buhay nang dalahin ng kanyang lalaking employer sa ospital noong ika-28 ng Disyembre 2019.
2019. Ayon sa mga nurse na umasikaso kay Gina Lynn, black and blue na ang kulay nito. Indikasyon na may ilang oras na itong patay. Ayon sa pamilya ni Gina Lynn, ay huli nila itong nakausap noong Oktubre 2019. Nang subukan nila itong tawagan noong 13 ng Disyembre 2019, ay babaeng amo nito ang sumagot at sinabing busy si Gina Lynn. Nalaman na lang nilang wala na ito nang makatanggap sila ng tawag mula sa DFA sa bisperas ng bagong taon. 5 buwan lamang nagtrabaho si Gina Lynn sa Kuwait bago siya pumanaw. Napag-alaman din na 3 buwan bago siya mapatay ay nagreklamo na siya sa kanyang recruitment agency ng pangmamaltrato at hindi kumpletong sahod mula sa kanyang amo. Paulit-ulit din daw humiling si Gina Lynn para sa repatriation, ngunit walang ginawa ang ahensya. Base sa isinagawang autopsy ng Kuwaiti Ministry of Health, acute failure of heart and respiration as a result of shock and multiple injuries in the vascular nervous system ang kanyang ikinamatay. Habang ang autopsya naman ng NBI ay naglabas na mayroon ding mga gumaling ng sugat sa katawan si Gina Lynn, indikasyon na binugbog ito ilang linggo nang nakakaraan at mayroon ding indikasyon ng na pang-aabuso. Nahinala ng mga otoridad ay sadyang itinago ang impormasyong ito. Mayroong ding mga report na hinampas siya ng plancha sa ulunan, tinusok ng susi ng sasakyan sa likuran at maraming beses nang ikinulong sa kwarto at bahay. Muling nag-implementa ang Pilipinas ng partial ban noong 2 ng Enero 2020 at in-upgrade ito sa total ban pagdating ng 15 ng Enero. Sinubukan naman ng pamilya ng kanyang amo na magbayad ng diya o blood money na nagkakahalaga ng 59 million sa pamilya ni Gina Lynn, ngunit tinanggihan nila ito. Sa ibang article, ang halaga nito ay 5 million at sa iba naman ay 7.5 million. High school lamang ang natapos ni Gina Lynn. Ayon sa kanyang kapatid na babaeng si Jovelyn, nagtrabaho din bilang katulong sa Corundal City, ang capital city ng South Cotabato, si Gina Lynn, kung saan kumikita siya ng 2,500 kada buwan. Pero kahit maliit ang sweldo, ay nagagawa pa rin daw nitong mag-abot ng tulong sa kanyang pamilya dahil likas itong mabait. Naakit daw si Gina Lynn na mag-abroad dahil karamihan ng mga kababaihan sa kanilang lugar ay ginawa na din ito at nakakapagpatayo na ng mga bahay nila. Nais din daw niyang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang pamilya. 20,000 pesos ang kikitain ni Gina Lynn sa pagtatrabaho bilang domestic helper sa Kuwait. Sa kanyang 5 buwan doon ay 3 beses siyang nakapagpadala ng kalahati ng kanyang sweldo. Nagawa nilang makabili ng kalabaw mula sa ipinapadala ni Gina Lynn. Sa investigasyon, lumabas na ang babaeng amo ang may kagagawa ng pambubugbog at pagkulong kay Gina Lynn na nagresulta ng pagkakapatay niya dito dahil sa labis na selos. 30 ng Disyembre 2020, 1 taon matapos ang pagkamatay ni Gina Lynn ay sinintensyahan ang babae niyang amo ng kamatayan, habang ang asawa nito ay sinintensyahan naman ng 4 na taong pagkakakulong dahil hindi niya inireport ang krimen. Masaya ang pamilya ni Gina Lynn sa naging hatol sa babaeng amo, ngunit dahil sa napag-alaman nilang sa autopsya ng NBI na sa pilitang chinerva si Gina Lynn ay sana ganoon din daw ang naibigay sa lalaking amo. Ngunit ayon sa tiyuhin ni Gina Lynn na si Moises, marahil nabigyan ito ng mas mababang sintensya dahil may koneksyon ang lalaki at isa itong pulis. Dumating ang mga labi ni Gina Lynn sa bahay ng kanyang lola sa North Cotabato noong 9 ng Enero 2020. Sina Joanna de Mafelis, Constancia Lago Dayag at Gina Lynn Villavende ay mga high-profile na kaso. Ilan lamang sila sa mga namatay sa Kuwait sa kamay ng kanilang amo. Ayon sa datos ng Philippine Overseas Workers Welfare Administration o OWA, mula 2016, nasa 196 na OFW na ang namatay sa Kuwait. 80% sa mga ito ay mula sa pisikal na pang-aabuso. Noong 2017, 6,000 ang naitala ng Philippine Embassy na kaso ng samut-saring pang-aabuso ng mga OFW sa Kuwait. 4 na araw matapos ang pagpatay kay Julie Bira Nara noong 21 ng Enero, nasa 100 domestic helpers ang umalis ng Kuwait at ang mga hindi pinalad makaalis ay humingi ng shelter sa Philippine Embassy. 700 lamang ang kapasidad ng shelter, ngunit nasa 1,000 na ang mga manggagawa na
binibigyan nila ng shelter pagdating ng Mayo 2023. Sa kanilang tansya, nasa 10 hanggang 30 na domestic helper ang tumatakbo papunta sa embassy upang humingi ng shelter at takasan ang pangmamaltrato ng kanilang amo. Posibleng mas nadagdagan daw ang pangmamaltrato dahil sa deployment ban at tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait dahil sa mas tumataas na insidente ng pang-aabuso sa ating mga kababayan. Ipinasasara ng gobyerno ng Kuwait ang shelters ng embassy, ngunit nanindigan ang Pilipinas na non-negotiable ito upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Pagbabalik sa kwento ni Julie B. Ika-27 ng Enero 2023. Inilipad na pabalik ng Pilipinas ang mga labi ni Julie B. Sinagot ng kanyang employer ang mga gastusin dito. Kinabukasan, nagsagawa ng sarili nilang investigasyon at otopsiya ang NBI. Sa kanyang lamay ay dumalo ang ilang kilalang opisyal ng gobyerno gaya nila Pangulong Bongbong Marcos, Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople, Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio at Senate Committee on Migrant Workers Chairperson Raffy Tulfo. Nakinlaro ang mga kumakalat na balitang tumatanggap o tumanggap ng diya o blood money ang pamilya ni Julie B. Sapat na daw ang tulong na nakuha nila sa gobyerno at sa iba pa nga nating kababayan. Ang nais daw ng kanyang pamilya ay hustisya na kung ano ang kinuha nila ay iyon din ang kunin sa kanila. Sa kwento ni Tulfo, naging mabait naman daw kay Julie B ang mag-asawang employer nito, ngunit napag-alaman niyang hindi lamang pala ang 17-year-old na anak na lalaki ang naging malupit kay Julie B, kundi pati na rin ang 4 na taong gulang nitong kanakababatang kapatid. Kung anong pagmamaltrato at pambabastos daw ang ginagawa ng dalawa kay Julie B. Minsan pa ay hinagisan siya ng dumi. Bagamat humingi na ng tawad ang gobyerno ng Kuwait sa pamilya ni Julie B, ay nais ni Tulfo na mag-issue ang mga ito ng public apology. Kasunod nito, sinabi niyang dapat dumaan sa pre-screening, assessment at evaluation. Hindi lamang ang employer kundi maging ang lahat ng makakasama ng OFW sa bahay. Kapag hindi daw nagawa ang mga kondisyon na ito ay total deployment ban ang nararapat. Hindi naman naniniwala ang Department of Migrant Workers o DMW na total deployment ban ang sagot, kundi ang tinatawag na deployment diplomacy na magpapalakas sa naunang bilateral deployment agreement sa Kuwait. Tinitingnan din nila ang pagre-reforma dito na gayahin ang tinatawag na blacklisting at whitelisting sa Saudi Arabia, kung saan ang mga maaaring kumuha lamang ng manggagawang Pilipino ay ang mga nasa whitelist lamang, habang ang mga blacklist sa Pilipinas ay otomatikong naka-blacklist na din ang counterpart sa abroad. Ika-5 ng Pebrero 2023, tuluyan ng inihimlay sa kanyang huling hantungan si Julie B. sa Golden Haven Memorial Park sa Las Piñas. Nakipaglibing din ang dalawang kapatid ni Joanna Demafelis, isa ding OFW na pinanslang sa Kuwait. Ayon sa kapatid niyang si Joyce Demafelis, ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng pamilya Ranara habang ang DFA at DMW ay patuloy sa pagbumonitor ng kaso ni Ranara. Sila din ang sumalo ng fee para sa abogado ng napaslang na OFW. Nakatanggap ang pamilya Ranara ng 220,000 legal assistance mula sa OWA. Inaayos na din ang insurance na makukuha nila na nagkakahalaga ng 800,000 at suporta para sa edukasyon ng mga anak ni Julie B hanggang sa sila ay makapagtapos. DMW naman at iba pang ahensya ng gobyerno ay nakikipaglaban upang mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Julie B at magsagawa ng pagbabago upang mas mabigyan ng mas ligtas na working conditions ang mga OFW sa bansang Kuwait. Oktubre 2023, dumalo sa kauna-unahang summit ng Association of Southeast Asian Nations and Gulf Cooperation Council Summit sa Riyadh, Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos. Dito daw ay nilapitan siya ng Crown Prince ng Kuwait na si Sheikh Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah. Humingi daw ito ng ilang minuto ng kanyang oras upang pag-usapan ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas. Pinaunlakan naman siya ni Pangulong Marcos Jr. Kinundinan daw ni Sheikh Mishal ang ginagawa ng mga kababayan niya at tutol daw siya dito. Humingi
Humingi din daw ito ng tawad at sinabing, "There is no reason for you to apologize to us. In fact, I will apologize to you. We will fix it and we will make it right because we love the Philippines." Ika-15 ng Setyembre 2023, napatunayang guilty ang 17 na si Turkey sa pagpatay kay Julie B. Ranara at sinintensyahan siya ng 15 taong pagkakakulong. Karagdagang 1 taon para sa pagmamaneho ng walang lisensya, paliwanag ng DFA. Mas mababa ang penalty na ibinigay sa akusado dahil isa siyang menor. Nagpapasalamat man sa suporta ang pamilya Ranara, ay dismayado naman sila sa naging pataw ng korte ng Kuwait para sa akusado. Nakukulangan sila dito. Sana man lang daw ay habang buhay na pagkakakulong o mas mabigat pa sana ang ipinataw na parusa. Sabi ng kanyang ama ay bata pang lalabas ng bilangguan si Turkey, habang ang kanyang anak ay patay na. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Julie B. Ranara at ng iba pang mga biktima ng karahasan sa Kuwait? Ano kaya ang magandang gawing solusyon ng gobyerno para dito? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell.